po natin ang ating Diyos sa buhay. Let's give our clap offering para po sa ating Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. At napakaganda po ng umagang ito mga kapatid at naririto na naman po tayo na makikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Bago po tayo magsimula mga kapatid, let us pray and ask God for guidance at marami po tayong matutunan, marami po tayong makuha sa ating pong topic for this morning mga kapatid. Sige, samahan niyo po ako mga kapatid na dumulog sa ating Panginoon. Aming Panginoong Isus, aming Diyos na banal, purihin ka, duwalhatian o Panginoong Diyos sa aming buhay, Panginoon. And Lord, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito na ibinigay mo po para sa amin na kami po ay makapakinig na naman po ng inyong mga banal na salita, O Diyos. And Lord, gamitin mo po ang lingkod na ito, Panginoon, na biglang daluyan ng iyong presensya, gamitin mo po tungtungan, Panginoon, ang aking mga labi ay iyong i-anoint, O God, na naway ang mga salitang lalabas sa akin ay galing sa iyo, Panginoon, at magbigay lamang po ng kaluwalhatian sa iyo, O Jesus. And Lord, marami rin po salamat sa aking mga kapatid na nandito, Panginoon, na sila po rin ay inyong pinaalalahanan kung gaano kahalaga ang gawain, O God. And Lord, maraming salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat na binigay mo sa amin. Panginoon, ito lang po ang aming samot dalangin. Ito po ay aming binabalik ang papuri para salamat amin sa ilang ang aming nag-iisang Diyos, Panginoon Jesus. Amen. Amen. And amen. Hallelujah. So ang ating topic mga kapatid is about the overflowing anointing. Amen. Alam naman po siguro natin what is anointing. Para sa mga hindi po nakakaalam, yung anointing po, it is a tradition sa Israel. Wala pong anointing sa Pilipinas, no? It is practiced by Israelites sa mga sheep, mga tupa. Maging sa iba pong mga lugar na may mga sheep, mga kapatid. Kasi ang anointing po is pouring out of oil sa ulo ng mga tupa. Yan po talaga yung origin yan mga kapatid. Pero mapag-aaralan po natin yan as we go along dun sa ating topic mga kapatid. And kaya po overflowing dahil po yung anointing na binibigay ng Diyos sa atin ay umaapaw mga kapatid. So let us read Psalms 23. Yan. Siguro alam na po natin yan, no? So basahin ko po mga kapatid. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Ito po ay handog. Ito po'y awit ni Haring David para sa ating Panginoong Diyos. Na dito pinapakita ng ating Haring David na ang kanyang pastol ay ang Panginoong Diyos. Amen? At sa ating buhay mga kapatid, ayaw kumain. Hallelujah. Na tayo rin po ay ginagabayan ng ating Panginoong Diyos. Amen? At yung Psalms 23, common na common po yan sa ibang bansa. Ginagamit yan sa mga dedication, sa mga funerals. But ito po ay isang awit ni Haring David sa kanyang pag-acknowledge sa ating Panginoong Diyos. Na pinapakita niya na ang lahat-lahat na kanyang pagtitiwala ay nasa Panginoong Diyos lang. Kasi ibig sabihin ng ikaw ang tupa at siya yung nagpapastol sa iyo, ibig sabihin ang ating Panginoong Diyos ang nag-aalaga sa iyo. Nag-aalaga kay Haring David mga kapatid. Kaya niya nagawa ito. Kung babalikan niyo yung mga mensahe, di ba napakaganda ng mga sinabi niya dito? Pinapahiga siya dun sa mga green pasture, tapos pinapainom, inaalagaan, nire-restore ang kanyang kaluluwa, pinapunta sa daan ng katotohanan at kaluwalhatian mga kapatid. Kahit na mahirap,
Nandun, di ba? I will fear no evil, sabi ni David. Bakit daw? Kasi kasama niya ang ating Panginoong Diyos. Amen? Tapos yung rod, yung staff, ginagamit ng ating Panginoong Diyos para paluin kapag nawawala na sa destinasyon, yung mga tupa, mga kapatid. Amen? And sabi rin po dito ni David, hindi niya ito ginawa para ma-highlight yung mga panganib. Ang hina-highlight niya dito, mga kapatid, yung divine abundance na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Na sa gitna ng lahat ng mga paghihirap, sa gitna ng lahat ng mga trials, mga kapatid, nandun, kasama pa rin natin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Uy, nakita niyan, sheep? Amen. Sa Scripture, mga kapatid, ganyan po yung pag-anoint ng tupa. Ayan. Nilalagyan po ng oil yung ulo ng sheep. Ayan. Yung oil na yan, mga kapatid, olive oil yan, tapos may mga kasama yung iba-ibang mga herbs, mga dahon-dahon na dinurog para mas maganda yung effect, mga kapatid. And dyan sa anointing na yan, ginagawa po yan ng mga shepherd kasi yung mga tupa, di ba pinapagala sila sa pastulan? Marami po doon mga bato, marami doon mga tinik-tinik na mga dahon, minsan nasusuot sila doon, nakakasugat-sugat sila sa ulo, kasi wala naman po silang kamay para hawiin yan, di ba? Pag sumuot yung mga tupa, dire-diretso lang yan. Tapos, marami pa pong mga insekto doon sa parang, mga langaw, mga kapatid na, ang gusto ng mga langaw kasi yung mga damp and wet places, mga ilong, tenga, tapos iniitlogan nila yan, yung mga sheep, sa ilong tsaka sa tenga nila. Kaya ginagawa po ng mga shepherd, pinoprotektahan po nila yung ulo ng sheep, nilalagay nila ng oil, nilalagay yung tenga, yung ilong, para hindi po sila dapuan ng mga langaw. Kasi mga langaw, allergic po yan sa mabango. Ayaw niyan sa mabango. Gusto niyan mabaho. Gusto niyan yung madumi. Kaya mag-isip kayo, pag nilalangaw kayo, baka hindi kayo malinis. Amen. So, yun po yung pag-anoint, mga kapatid. And sa pag-anoint, dito po pinapakita ng shepherd yung pag-aalala niya sa sheep. Na pinoprotektahan niya yung kanyang alaga. Ganyan din po ang ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Tayo'y ina-anoint ng ating Panginoong Diyos. At kinakasihan niya tayo. Hindi na oil yung ina-anoint sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ano ang ina-anoint sa atin ng ating Panginoong Diyos? Ang kanyang Holy Spirit, mga kapatid. And it's not just on the outside that is we are anointed, it is from the inside. Yes. Na tayo ay binabago ng ating Panginoon. Kasi pagkasama po natin yung banal na Espiritu ng ating Diyos, tayo po ay protektado. Sa kahit anumang pong plano na pagsira ng ating kaaway, mga kapatid. Anumang plano na tayo'y dumihan, nandun po yung shield na binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ganyan po ang anointing, mga kapatid. So napakaganda pong malaman yung purpose ng anointing na ito, lalo-lalo na, mga kapatid, sa ating mga Kristiyano. Dahil tayo, mga kapatid, we are a chosen generation. Lagi nating alalahanin, marami ang mga tinawag, ngunit kakaunti lamang ang mga pinili. Amen. Marami po, nagtatawag po ang ating Panginoon, halina kayo, nandito ang kaligtasan, ngunit kakaunti lamang po talaga ang nagre-respond at pinili ng ating Panginoong Diyos. At base po sa ating mga sina-Sunday school, hindi po natin kagagawan yung ating pagpili sa ating Panginoong Diyos. Hindi po tayo ang pumili sa ating Panginoon. Tayo po ang pinili ng ating Panginoong Jesus na makasama niya hanggang sa buhay na walang hanggan. Kasi yung mga sheep na yan, yung mga tupa na yan, mga kapatid, hindi po nila ginagawa yung best nila na magpapakabait sila. Ay, susunod ako sa shepherd ko para ma-anoint din ako ng oil. Hindi po, mga kapatid. Kahit po ang pinakamakulit na tupa, ina-anoint yan ng sheep, ay ng shepherd. Mga kapatid, dahil yan po ay dahil sa pagmamahal po ng pastol sa kanyang mga tupa. At ganyan din po ang ating Panginoong Hesus. Bagamat tayo, mga tao, tayo, mga niligtas niya, pinili niya ay hindi deserving ng kaligtasan na ito na binigay sa atin. Ngunit dahil mahal tayo ng ating Diyos at pinili tayo ng ating Diyos, tayo ay kanyang inanoint. Tayo ay kanyang pinili at iniligtas mula sa ating dating. Diba, napakasarap pong
malaman na tayo pala ay sobrang mahal at pinoprotektahan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Sige, tuloy tayo mga kapatid. At sa atin pong topic na ito, meron po tayong tatlong main points na atin pong tatalakayin mga kapatid. What is the source of the anointing, the strength of the anointing, and the satisfaction of the anointing? So let's go sa una, the source of the anointing. Ang sabi dito ni David, "Thou anointest me," na ang ating, si King David ay in-anoint ng ating Panginoong Diyos. At ang sabi niya dito sa Psalms 23:25, "You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil." At tinutukoy niya dito na you, ito ay ang ating Panginoong Diyos, si Yahweh. Mga kapatid, you anoint my head with oil. Hindi po galing sa ibang tao, hindi po galing sa ibang pamamaraan, o kahit anuman po bagay nang galing ang anointing. At sa New Testament din mga kapatid, sabi, Acts 1:8, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." So mga kapatid, sa New Testament, ang ginawa pong anointing ng ating Panginoong Diyos ay hindi na po sa physical, but spiritual mga kapatid, na tayo po ay kinasihan ng ating banal na spirito at binigyan tayo ng power, kalakasan para maging mga kapatid, witnesses, mga saksi ng ating Panginoong Jesus. Na tayo bilang saksi, ano po ba ginagawa ng mga witness? Nagte-testify, nagpapatotoo. Wala pong witness na nananahimik. Amen. Mga kapatid, that's why ang ating goal for this church for this year is to be witnesses of Christ. To be witnesses of Jesus, na maipakita po natin ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos, yung paggawa, pagkilos ng ating Panginoon sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga patotoo. Amen. Amen, mga kapatid. So dapat po lamang na tayo ay magkaroon ng boldness, mga kapatid, yung courage na binibigay ng ating Panginoon, na huwag po tayong mahihiya, huwag tayong matatakot kung ano man ang sabihin sa atin ng mga tao na, ano ba, sino ba kayo? Hindi ko nga kayo kilala. Mga kapatid, rejection is just there. Pero mga kapatid, kapag nireject nila tayo, ang nire-reject nila ang ating Panginoong Diyos. And they are rejecting the King of Kings and the Lord of Lords, ang Creator ng lahat. Hindi po lugi ang Panginoong Diyos. Basta po tayo po'y tinawag to witness, gawin po natin yung ating gampanin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Mga kapatid, hallelujah. And prophets, mga kapatid, they are also given power by God to anoint kings, anoint other prophets as well. Mga tao. Dito po mga kapatid, mababasa natin sa 1 Samuel 10:1 na si Saul ay inanoint ni Samuel, mga kapatid. Then Samuel took a flask of oil and poured it on his head and kissed him and said, "Is it not because the Lord has anointed you commander over His inheritance?" Ang first king po na inanoint sa Israel ay si King Saul. Hallelujah. At si King Saul, mga kapatid, ang lahat po ng inanoint ng ating Panginoong Diyos ay protektado niya talaga. Kasi pinili yon, mga kapatid. Though si King Saul have failed God because of his disobedience, mga kapatid, ay iniutos po ng ating Panginoong Diyos na sakupin ang kalaban, patayin, lipulin lahat. Ngunit anong ginawa ni Saul? Sabi niya, itira ang mga bata, mga babae, ang mga matatabang hayop at ating ialay sa Panginoon. Naisip niya, pwede natin itong ihandog sa Diyos. Ngunit ano po ang utos ng ating Panginoon? Lipulin ang lahat. Mga kapatid, ang ating Panginoong Diyos hindi po habol sa atin kung ano yung offering natin, mga kapatid. Ang habol sa atin ng ating Panginoong Diyos ay yung ating pagsunod sa Kanyang mga salita. Mga kapatid, hindi dahil sa iyong kaisipan, hindi dahil sa talent mo, hindi dahil sa galing mo, nag-glorify ang Diyos. Nag-glorify ang Diyos na kahit sa simpleng mensahe, sa simpleng salita ng Diyos na iniutos niya sa atin, sinusunod natin.
Pag sinabi, huwag kang pumunta dyan, huwag kayong pumunta. Pag sinabi ng mabuti ang magbigay tayo, mga kapatid. Dahil doon po nasusukat ang ating pananampalataya sa ating pagsunod. Hindi po sa ating paghahandog. Kasi minsan akala natin, meron tayong mga idea sa mga isipan natin, sa puso natin na, eto maganda to, bibigay ko to kay Lord. Ito, magugustuhan ito ng Panginoon. Pero ano ang utos ng Diyos? Yun po ang ating i-prioritize natin. Obedience is better than sacrifice. And yan po yung naging downfall ng King Saul. Dahil siya po ay magaling na hari, mga kapatid, pinili siya eh. Hindi ka pipiliin ng Diyos kung hindi ka deserving. Kahit sabihin natin na hindi mo kaya, pero pag pinili ka ng Diyos, magagampanan mo yun dahil kasama mo ang Diyos. Hallelujah. And the next, alam niyo na po mga nangyari na since nag-fail si King Saul, pinuntahan ulit ng ating Panginoon Diyos sa propeta at inanoint si King David. And si King David ay naglingkod ng maayos sa ating Panginoon Diyos. Amen. And tuloy tayo mga kapatid. Dito naman, the source of power in ministry, in life, in destiny is the Holy Spirit. Mga kapatid, dahil tayo na po ay bagong mga nilalang, hindi na po tayo nabubuhay sa mga sarili natin, bagkus ang ating Panginoong Jesucristo na siya rin banal na Espiritu. Kasi hindi po sila magkaiba. Ang Holy Spirit at si Jesus, they are not separate entities, mga kapatid. They are one. He is one, mga kapatid. Huwag po tayo malilito. Na ang nakatira na po sa atin ay hindi lamang po banal na Espiritu, ngunit ang ating Panginoong Jesus mismo. Yes. Kaya kung paano namuhay ang ating Panginoong Jesus, dapat nagmamanifest yan sa atin kung paano tayo gumagawa, mga kapatid. Dahil ang ating Panginoong Jesus, mapagpatawad. Ang ating Panginoong Jesus nagsasacrifice para sa kapatid. Ang ating Panginoong Jesus tapat sa gawain. Hindi nalilate. Ang ating Panginoong Jesus hindi absent sa mga paglilingkod, sa pagsisimba. Siya po ay naging tapat. Mula ulo hanggang paa, wala pong kasalanan ng ating Panginoon. So bilang mga Christians, as the word Christ, at the key word Christ, and then I am, sabi nga nila, Christ, and then I-A-N, ang sabi ng I-A-N, I am nothing without Christ. So tayo po, hindi tayo iiral kung wala ang ating Panginoong Jesus. Amen. Ang sabi dito sa Zechariah 4:6, so he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Hindi po sa gilas, hindi po sa kapangyarihan lamang tayo umiiral, ngunit sa Espiritu ng ating Panginoong Diyos. And so Romans 8:14, for as many are as led by the Spirit of God, which is tayo po yun mga kapatid, we are being led by the Spirit. Anong tawag sa atin? These are the sons of God. Amen. Dahil tayo mga kapatid ay tinuturing ng anak ng ating Panginoong Diyos na napag-aralan po natin ng kanina, we are adopted. Amen? Na tayo, nasa labas po tayo ng kingdom, nung tayo po iniligtas ng ating Panginoon Diyos. When we got anointed, we got saved, we are now considered sons of God, mga kapatid. So, let us act like sons and daughters of God. Yes. Huwag lamang po natin ipakita, huwag lamang natin i-post na Christian ako, ipakita natin sa gawa. Diyan po ang nakikita ang totoong pag-worship natin sa ating Panginoon. It's not just the singing, it's not just the playing of instruments, but ang true worship is how you walk with Christ in your life. Amen. Paano ka ba mabuhay sa mundong ito, kapatid? Nabubuhay ka ba basta kasalanan o nabubuhay ka lang kasama ni Kristo? Doon mo makikita ang totoong paglilingkod at totoong pagbabago mo kasama ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ang banal na Espiritu rin po, mga kapatid, ito po yung ating katulong, sabi sa John 14:26, ang ating teacher, sa kapagturo. Kung hindi mo alam kung anong gagawin, mga kapatid, you can pray, you can ask the Lord, Panginoon, ano pong dapat kong gawin? Nalilito na po ako. And the Lord is so generous na i-guide na tayo sa mga tamang bagay. Wala pong maling itinuturo ang ating Panginoon Diyos. Lahat po ng plano niya sa atin ay pawang mabubuting bagay. Amen? Ang gusto lamang po ng Diyos sa buhay natin, yung mga good things to happen.
Siya po ang intercessor, tagapamagitan, mga kapatid. Di ba? Pero mga kapatid, tayo rin po ay pwede mag-reach out sa ating Panginoon directly na. Di ba? Dati, nandun pa yung nasa Old Testament, bago sila maka-reach sa ating Panginoon, naghahandog sila, at yung high priest po ang papasok sa Holy of the Holy sa templo para kumausap sa ating Panginoong Diyos. But now, mga kapatid, we can talk to God directly by or through our prayers, and God can talk to us by reading His Word. Amen. Amen. Wala na pong hadlang. The barrier has been lifted. The veil has been torn. Mga kapatid, wala na po dapat tayong maging hadlang para lumapit sa ating Panginoon. And the Holy Spirit is the source of gifts. Marami pong ibinigay na regalo ang Holy Spirit, mga kapatid. And then yung kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, na dapat po namumutawi, dapat nakikita po sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Amen? And the Holy Spirit is the revealer of truth. Siya po ay ayaw sa kasinungalingan, mga kapatid. Ang lahat ng bagay ay mga kasinungalingan. Kapag niliwanagan, mga kapatid, makikita po natin ang katotohanan. Amen? Sige, tuloy po tayo, mga kapatid. And the light bulb, mga kapatid, mamaya po wala, is the source of light. Ang ating Panginoong Diyos din ay ang source ng ating ilaw. Amen? Ang sabi po, ayan pala. Sa 2 Corinthians 4:6, for it is God who commanded light to shine out of darkness, who has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus. Mga kapatid, tayo ay itinuturing na mga reflector lang, mga light bulb. Wala po tayong sariling ilaw, mga kapatid. Ang ating ilaw ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Diba? We are the salt and light of the world, but sa ating mga sarili, hindi po natin kaya kung wala po ang ilaw na galing sa ating Panginoon. Ang isipin natin, mga bombilya tayo, ang source ng ating ilaw ay galing sa Panginoon ay kuryente. Kung walang kuryente, ang ilaw hindi ilaw. Diba? Sa mga taga-Meralco dyan, pag walang kuryente, walang gaganang appliances. So, ating source ng power ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. Kaya bilang body of Christ, mga kapatid, may kanya-kanya tayong role na ginagampanan dito sa simbahan. May ibang bibig, may ibang kamay, may ibang paa, may iba, balat lang siguro. Diba? Pero lahat tayo, ang source natin ang ating Panginoong Diyos. Paano kayo iral? Pag binigyan ka na ng kalakasan, ng talino, ng talent ng ating Panginoong Diyos, dun ka gagana na gumawa para sa ating Panginoong Diyos. Kasi nandun binigyan ka na ng role, di ba? Pero paano mo siya magagawa? Kayang-kaya natin yan sa pamamagitan ng tulong ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. And ang oil din, mga kapatid, in the scripture, it carries deep meanings. Marami po siyang significance, mga kapatid, yung oil. At ang dami na rin pong himala about sa oil. Di ba? All the New Testament, nandyan po ang kahalagahan ng oil. Amen? Kasi ang oil, pwede yung gamitin na source of light. Ginagamit siya na pang gasolina, di ba? Para combustion, para maging ilaw sa lampara. Ginagamit din yan pang luto. Di ba? Napakadami pong silbi ng oil, mga kapatid. And that represents the Holy Spirit of God. Hallelujah. So, sabi dito, ang key points dito in regards sa kahalagahan ng oil. One, it gives sanctification. Ano po yung sanctification, mga kapatid? Alam na po natin yan, yung paghihiwalay natin mula sa mga bagay na common, nagiging uncommon tayo. Na bagay na mga normal, nagiging tayo abnormal. Amen? Kasi tayo yung mga hindi talaga taga dito sa mundong ito. Mga kapatid, tayo ay mga manlalakbay lang. Bumibisita lang tayo dito. Yes, amen. Mga turista lang tayo dito. Huwag niyong hangarin na mag-settle lang kayo dito sa mundong ito. Dahil ang totoong buhay ay hindi po nandito. Ang totoong buhay nandun po kapiling ni Kristo sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Amen.
And in regards sa sanctification, punta na po tayo dyan. Ang mga propeta ay binigyan po ng kapangyarihan. Ang anointing po ay binigay para sa kings, priests, and prophets. Sabi po sa Exodus 28:41, so you shall put them on Aaron, your brother, and on his sons with him. You shall, anong sabi? Anoint them, consecrate them, and sanctify them that they may minister to me as priests. Hallelujah. Ang Diyos po ang namimili ng kanyang mga tagapaglingkod. At maging tayo mga kapatid, we are also called the royal priesthood. Yes, amen. Na tayo po ay may gampanin mga kapatid, tayo po ay inutusan ng ating Panginoong Diyos na maglingkod sa Kanya. Hindi lang makinig, hindi lang umupo dyan, tayo po ay tinawag para maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Huwag natin isipin na hanggang dito na lang ako. Na Lord, ito lang ang kaya kong gawin. Hindi po, sa tulong po ng ating Panginoon, kahit ang pinakaduwag na tao, nagiging pinakamatapang. Ang pinakamahirap, naging pinaka-blessed. Diba? Ang pinakamahina, nagiging pinakamalakas. At dahil po yan, hindi dahil sa mga taong iyon, but dahil sa kapangyarihan ng ating Diyos. Ganun po gumawa ang ating Panginoon. Amen? And ano pa po ang kanyang mga ina-anoint, ang mga prophets? Ang sabi niya dito sa 1 Kings 19:16, also you shall anoint Jehu the son of Nimshi as king, patigahari, and Elisha the son of Shaphat of Abel Mehola, you shall anoint as prophet in your place. Ito po ay mensahe ng ating Panginoong Diyos kay Elijah. Si Elijah po kasi meron siyang apprentice na si Elisha. Amen. At si Elijah, mga kapatid, ay hindi nakaranas ng kamatayan. Alam niyo ba yon? Amen. Na siya ay binitbit ng chariot of fire patungo dun sa dako pa roon. At nawala na lang po siya na parang bula, na wala na pong trace na nakita sa kanya. At dalawa lamang po sila na character sa Bible na hindi pa nakaranas ng kamatayan, which is si Enoch at si Elijah, mga kapatid. But ano pong sabi sa Biblia? That all flesh will die. At darating po ang panahon, bigyan ko lang kayo ng konting insight na may dalawang witness daw na babalik. Amen. At naniniwala po tayong mga Kristiyano na itong dalawang ito ay si Enoch at si Elijah, para po sila ay makaranas ng kamatayan. Dahil wala po sa salita ng Diyos ang hindi natutupad. Lahat po ng nasa Biblia, mga kapatid, na naisulat, lahat po yan ay natupad na at tutuparin ng ating Panginoon. So lahat po ng pangako na ibinigay ng ating Panginoong Diyos ay mangyayari. Amen. Hallelujah. Ganyan po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. And lastly, yung kanina mga kapatid, sa anointing ng kings, so si King Saul, si King David, maging si Jehu na nabasa natin kanina ay inanoint. Amen. So lahat po ng pinili ng Diyos are being anointed. And anointing gives strength. Mga kapatid, the Spirit empowers us to do what flesh cannot. Ang ating pong laman, mga kapatid, lagi nitong hinahangad ang mga makamundong bagay. Kung pansin nyo, ang katawan natin, ang laging hinahanap, tulog, kain. Diba? Kung ano yung kailangan niya. Kasi kailangan po yan ang katawan natin to replenish our energy. But ang pinapaalala po sa atin ng ating Panginoong Diyos na we should also focus on our spirit, on our soul. Mga kapatid, sa kaluluwa natin, huwag lamang po natin bubusugin yung ating katawang panlupa, but yung ating spiritual. And how do we feed our spirit, mga kapatid? By hearing the Word of God, by reading the Word of God, by praying, by doing our devotion. Kapag wala tayo nun, mga kapatid, payat na yung kaluluwa mo. Kung minsan, sa sobrang kagutuman, hindi na makagalaw, hindi na makapunta ng church. Kasi gutom na eh. Hinang-hina na. Ang nanalo na, yung laman. Sige, matutulog na lang ako.
ay sige, maglalaban na lang ako ngayon kaysa magsimba. Ang simba may Sunday pa naman ulit. Paano kung wala ng linggo? Paano kung bumalik na ang Diyos agad? Paano na ang plano mo? Mga kapatid, let us always prioritize God above all else. Let's prioritize Jesus above all else. And mapalad kayo mga kapatid dahil sa paggising nyo pa lang, nandun na agad yung desire nyo na maglingkod sa ating Panginoon. Na Sunday na naman, yes! Makikita ko na naman, makakapakinig na naman ako ng Word of God. Excited ba kayo lagi, mga kapatid, pag Sunday? Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa Galatians 5:16, mga kapatid, I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. So dapat, ano po malang sikreto para ma-overcome natin yung kahinaan ng ating mga katawan? Walk in the Spirit, mga kapatid. Dahil pagkasama natin na lumalakad ang Espiritu ng Diyos, lagi natin magagawa ang mga bunga nito. Di ba? Ang sabi nga nila, walking is a good exercise. Totoo, di ba? Na ang walking, mga kapatid, nag-i-improve yan ang cardio natin, yung puso. Kaya ang mga tao, tumataba dahil walang exercise. Alam niyo yan, mga kapatid? At ang espiritu natin na hindi rin lumalakad sa espiritu, bansot, tsaka mataba, hindi healthy. Mga kapatid, alagaan natin dahil ang katawan natin ay ang templo ng Espiritu Santo. Amen. Kaya mas maganda po dito sa simbahang ito sa mga Kristiyano na dapat makita sa atin na fit tayo. Alam niyo kung bakit? Hindi lang dahil sa pagbabayabang na maayos yung katawan natin, dahil na ipapakita natin kung paano natin inaalagaan itong katawan na templo ng ating Panginoong Diyos. Lahat ng bagay, mga kapatid, ay may purpose. Kaya dapat, mga kapatid, let's protect our body, mind, spirit. Kaya nga meron nga sila tinatawag na Daniel's fasting, di ba? Daniel's diet, na ano bang kinakain ni Daniel nung siya po ay nandoon sa Babylon kasama ng mga slaves? Vegetables lang. Kaya may point din naman yung mga vegetarian, mga kapatid, dahil healthy talaga yung vegetables. Yes, amen. Kasi yung mga karne, bigyan ko lang kayo ng konting scientific na explanation about sa mga karne, ha? Lalo na po sa karneng baboy. Sino mahilig sa pork? Ako. Yan. Ang mga baboy po, mga kapatid, meron po silang mga bakterya sa katawan na even after death, nandun pa. Kahit iluto nyo, hindi namamatay. Pero malakas po kasi immune system natin eh. Kaya kinakaya po yan, yung mga bacteria na yan. So matubi po talaga ang baboy. Kaya marami pong mga denominations ang hindi kumakain ng baboy. Maging lalo-lalo na yung dugo. Yes. Hindi dapat yan kinakain. Hindi yan for consuming. Hindi yan food. Alam niyo ba, dugo is a source of life. Amen. At ang source of life, ang dugo natin nag-circulate sa katawan, di ba? At ang circulation yan, lahat po ng mga madudumi na mga bagay sa katawan natin, dala-dala niyan. At pagpasok sa puso, pinifilter, lumalabas maganda na, mabuti na. So pag kumain kayo ng dugo, kinakain na lahat ng kadumihan. Kung ano mang hayop man yun, manok, baboy, baka, kung anong dugo man. Wala naman siguro pampira dito kumakain dugo ng tao. Diba? So, masama po yung dugo. Amen. Not just biblical, but also scientific. Amen. So, kung may kakilala po kayo na kumakain ng dugo, remind them. Huwag po kayo mahiya. Although it sounds offending, mga kapatid, but let's do what is right. Dati naniniwala ako, mga kapatid, sa kasabihan na kindness, being kind is better than being right. Mali. Mga kapatid, hindi po kailangan ng Diyos ng kindness mo kung magko-compromise ka naman sa tao. Yes, amen. Sabi nga ni Peter, I'd rather please God than please man. Mga kapatid,
sa buhay nating Kristiyano. Kaya nga dapat ang Kristiyano pinipersecute. Wala pong Kristiyano na friend ng mundo. Naintindihan nyo? Kapag gusto nyo makipagkaibigan sa mundo, tinatakwil nyo ang Diyos. Alam niyo yun, mga kapatid? Dahil kung gusto nyo maging in kayo sa mundo, out kayo sa Lord. Pero kung in kayo kay Jesus, out kayo sa mundo. Yes. Mga kapatid, it is our part of our anointing. It is a part of the protection of God na tayo ay maging mga matalino. Na hindi dapat tayo papadaya kung ano man yung mga uso sa mundong ito. Kung uso dyan, mag-vlog, huwag kang mag-vlog. Yes, amen. Hallelujah! Kung uso dyan, mag-post na kung ano-ano, huwag kang mag-post na kung ano-ano. I-post mo. Salita ng Diyos. Amen. Amen. Anong masakit kung walang mag-like? Sa harap ng Panginoon Diyos, libo-libo, milyon-milyon mga anghel ang nagka-like yan. Yes, God. Hallelujah. Dahil ginagampanan mo ang trabaho mo bilang anak ng Diyos. Kahit 0, kahit 5 likes lang yan, nagaling pa sa church natin, okay lang. Yes. Hindi natin habol ang likes and hearts ng mundong ito. Habol natin approval ng ating Diyos at Ama. Amen, mga kapatid. Kaya wag po tayo mapanghihinaan ng loob kapag nakikita natin, wala yata pumapansin sa akin. Okay lang yan. Amen. Hindi po mahalaga kung sikat ka sa kanila o hindi. Mahalaga, nakikilala ka ng Diyos sa pangalan mo. Amen. Diba? Mag-name kayo ng mga vlogger dyan. Yung iba gumagamit pa ng Word of God. Para saan? Sa personal gain, para sa pera. Alam ng Diyos ang nasa puso natin. Kung ginagamit mo lang ang salita ng Diyos para kumita ka, tigil mo yan. Hindi maganda yan. Gamitin mo ang salita ng Diyos para makapag-encourage ka pa ng mga kaluluwa na lumapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi mahalaga ang pera, mga kapatid. Pera lang yan, mawawala. Masisira, pero kaluluwa na madadala natin sa Panginoong Diyos. Mananatili yan. At kada isang soul na madadala mo sa Panginoon, libo-libo ang ilang celebrate. Dahil may madadagdag na naman sa kingdom of God. Amen? Gampanan natin yung trabaho natin, mga kapatid. Let us walk in the Spirit. And, lastly, sufficiency. Ito po ay nagsisilbing ating source, mga kapatid, ng ating sa buhay natin. Like, ito, example. Doon sa widow's oil. Ito po isang miracle na ginawa ni Elijah ba ito? Elisha, mga kapatid, doon kami nakita siya na widow. Na sila po ay mamamatay na ng kanilang anak. Humingi siya, mga kapatid, ng pagkain. Halika nga dito, gawan mo ako ng pagkain at inumin. Mga kapatid, sabi po nung widow, last na lang po namin itong flour, tsaka oil, propeta. At pagkatapos po namin itong kainin, wala na pong matitira sa amin, hintay na lang po namin na kami po ay mamatay. Mga kapatid, ngunit itong balo na ito ay naging tapat, sumunod dahil kilala niya ang propeta na alagad ng Diyos. Inihandog niya ang kanyang natitirang flour at oil, pinagluto ang propeta, pinakain. At anong nangyari? Anong himala ang binigay ng Diyos? Hindi po nauubos ang kanilang langis na ibinigay. Ganun po ang ating Panginoong Diyos kung magbigay. Sobra-sobra, umaapaw, overflowing, mga kapatid. And that's how He anoints us with His Holy Spirit. So dapat kapag ina-anoint tayo ng ating Panginoon, umaapaw yan sa mga buhay natin. Nakikita, ay ito pala ang anak ng Diyos. Ganun pala sila magpuri, ganun pala sila maglingkod, ganun sila umawit. Ganun pala sila magbihis. Mga kapatid, hindi ko kinakondemn kung kayo nakasuot ng simple lang, ha. Pero alam nyo na dapat kung ano ang nararapat na paghahandog sa Panginoon. Imagine niyo ang kaharap nyo dito, hindi lang si Kuya Migs, hindi lang si Pastor. Panginoon Jesus. Amen. So let us dress the best that we can. But not just sa panglabas, mga kapatid, but also our hearts.
Yun po, sa lahat ng ating bibihisan, ihanda lagi natin ang ating puso Yes. Amen. sa harap ng ating Panginoon. Dahil dyan po talaga tumitingin ang Diyos. Hindi sa panlabas, mga kapatid. But out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, at dapat lalabas din yan sa outward. Kung alam mo na maganda magsuot ng maayos, magsuot ka ng maayos. Kung alam mo na maganda mag-share ng Word of God, mag-share ka ng Word of God. Always proclaim the name of Jesus. Huwag mong ikakahiya. Ang only name, the highest name above all names, Jesus. Kasi mga kapatid, there are many gods. There are many lords. There are many masters. But above them all, there is Jesus. So dapat specific ka sa pananampalataya mo. Huwag lamang na, thank you God, thank you Lord. Yes, tama naman yun, but be specific sa puso mo lalo. Be verbal about it, mga kapatid, na thank you Jesus. Ay kinahihiya ang Diyos, ay ikahihiya din ang ating Panginoon. So be bold, be strong, huwag kayong matakot. Kung sabihin nila, kulto kayo, yes! Okay lang. Hindi ko kailangan ng approval nyo. Mga kapatid, lagi lamang tayong sumandig sa ating Panginoon. At kung tayo lamang ay maglilingkod ng tapat sa ating Panginoon Diyos, ang lahat, ano pinangako ng Diyos? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay niya. Minsan akala natin kailangan lang natin financial, hindi eh. Minsan mas gusto pa natin kapayapaan ng isa. Ako mga kapatid, yan ang gusto ko. Peace of mind na lang, Lord. Kasi kung iisipin natin lahat ng problema ng mundong ito, mababaliw ka. Kung isipin mo yung mga kurakot sa gobyerno, hindi mo kaya. Hindi mo naman kayang supuin yan. Ang dapat natin gawin, yung kaya mo, yung controllable na kaya mong gawin, maglingkod ka sa Panginoon, magtapat ka, sumunod ka. At lahat ng mga bagay na nais mo at kailangan mo ibibigay sa'yo. Ganyan po ang pangako ng Diyos. Hallelujah. And anointing, mga kapatid, it is a shield. Diba, sabi ko po kanina, to protect the sheep from insect and wounds. At tayo rin po, dahil ang kaaway, si Satan, mga kapatid, is like a roaring lion na naghahanap ng mga mahihinang kaluluwa na kanyang sasagpangin. So dapat, mga kapatid, bilang Christians, lagi po tayo magpalakas. Kasi si Satan, hindi yan aatake sa mga malalakas. Kasi alam niyang protektado tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag nangihina ka, hindi ka nagtatapat sa Panginoon, perfect target ka ni Satan. At doon na-atake ang kaaway sa iyo at papasok ang kasalanan sa buhay mo. Amen? Sige, talon tayo mga kapatid. Sa second na tayo. The strength of the anointing. Ang sabi po ni King David dito, you anoint my head with oil. So bakit head? Bakit po ulo? Amen. Dahil nasa ulo po mga kapatid yung authority. Nandito po lahat yung sa isipan natin eh. Nandito lahat ng decisions natin, yung ating thought, yung ating destiny, nandyan lahat yan sa ulo. Kasi lahat ng bagay, dyan napaprocess sa mind, hindi sa heart. Amen? Hallelujah. And sabi dito, God anoints your mind. It gives us wisdom, creativity, and clarity. Also, God anoints the heart, mga kapatid ha. Kasi patuloy po yan pababa. Filling it with joy and peace. And lastly, God anoints the hands, enabling us para makagawa para sa ating Panginoon. Ang sabi po sa Exodus 31:3, and I have filled him with the Spirit of God. Ito po, example na yan si Bezalel. Siya po yung ina-anoint dito sa paggawa ng tabernacle, mga kapatid. And then tuloy tayo in wisdom, in understanding, in knowledge, in all manner of workmanship. So mga kapatid, yung pag-anoint po ng ating Panginoong Diyos, it doesn't just affect yung ating buhay, yung protection, but also our practical work. Amen.
Amen. Binibigyan tayo nito ng skill, ng talino, talent, mga kapatid, na dati hindi mo naman kayang magturo, nakakapagturo ka na para sa Panginoong Diyos. Na dati hindi mo naman kaya na tumugtog, pero nakakatugtog ka na ngayon dahil sa Panginoong Diyos. Marami pong God-given talent na dapat ibigay lamang po talaga natin sa ating Panginoon. Amen. Amen? Kung magaling kang umawit, handog mo yan sa Diyos. Kahit hindi ka magaling, handog mo pa rin yan sa Diyos. Yes. Hindi po basihan ang pagtugtog at pag-awit po dito sa church, it's not a performance. At hindi rin po ito contest na kapag may ibang church, pagandahan kayo, hindi. Ang gino-glorify natin ang Panginoon. Dapat lagi po natin straightforward na, Lord, this is my offering, this is our offering to you. Kasi mga kapatid, nung testify ko lang, nung ako po ay medyo hindi pa mature sa ating Panginoon, ang tingin ko sa ibang mga manunugtog, mga kakumpetensya. Tingin ko sa ibang mga kumakanta na worship team, ay bakit ganun? Yan yung hinahanap ko sa blind. Parang napapangisi ako, ay mali yung tono. Mali pala yun mga kapatid. Maling kaisipan, yun po ay tinatanim ng kaaway sa puso ng mga Kristiyano. Dapat po tayo kapag lalo na may mga tumutugtog, ang lagi po natin isipin, sila'y naghahandog sa Panginoon Diyos. Praise you God. Na lagi po natin na sabayan yung puso nila dahil kahit na mali-mali yan, kahit na sablay-sablay yan, pero ang puso nila ay para sa Panginoon Diyos, para sa Panginoon, the best niya. Amen. Kahit sa mga nagtuturo, mga kapatid, na minsan nakala natin, ay, hindi pa siya magaling. Mga kapatid, they have the courage to step in here para gampanan yung iniutos ng Diyos na magturo, mag-preach. Lagi po natin suportahan ang ating mga kapatid. Huwag natin silang kutsain kung ano yung mga bagay na hindi nila kaya. Lagi natin silang i-encourage sa mga bagay na kaya nilang gawin at kaya pang i-improve, mga kapatid. And that's the work of the Spirit, is to lift our brothers up. Hallelujah. At sa tulong po ng Holy Spirit, gaya po ni Bezalel, tayo rin po ay magiging mas maayos. Pero wag po natin gawing mindset na okay na ang okay na. Lagi po natin ibigay ang best. Kung anong kaya i-improve, paglinangin. I-improve pa natin hanggang ma-reach natin yung hanggang sa pinakakaya natin gawin. Huwag tayo makontento na, Lord, hanggang dito na lang ako. No! Kaya mong i-overcome ang limit mo dahil sa ating Panginoong Diyos. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Kung ngayon, kaya mo lang bumirit na hanggang ganun lang. Sa susunod, mas mataas pa. Diba? Kung noon, kaya mo lang yung mga goodness of God lang. Ngayon, kaya mo na yung mga matataas, yung mga holy forever na matataas. Diba? Hindi po masama na mag-aral at maging mahusay. Wala po. Kung para sa Panginoong Diyos mo gagamitin yan, approve yan kay Jesus. Pero kung gagawin mo lang yan para magyabang ka na, mas magaling ako sa'yo, mali. Wag na, wag ka nalang mag-aral. Mas maigi na maging mangmang ka na lang kaysa maipakita mo na magaling ka dahil lang sa sarili mo. Dapat lagi po natin, sabi ko nga kanina, prioritize God first. And always give the glory to Jesus. Amen. And then, next. Sabi din dito kay Isaiah 10:27, it shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder, and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Ang anointing, mga kapatid, it breaks yokes. Ano ba yung mga yokes? Pampabigat sa leeg natin. Ano ba yun? Addiction, oppression, depression, lahat ng shon, consumption. Diba? Yan po ay mga kabigatan natin. And the anointing will break that yoke. Palalayain tayo yan, mga kapatid. Diba? Kapag tayo na anoint ng Holy Spirit, lahat, hindi nyo ba napapansin kapag tayo na-feel ng banal na Spirito, lahat ng problema mo nakakalimutan mo. Amen. Dahil filled ka eh. Tapos kahit na nandyan pa rin yan, hindi yan tulad ng alak na nagkakaroon ng hangover. Ang Espiritu ng Diyos, kapag nalasing ka, mas magiging much better ka. Amen. Hallelujah. Kasi sa mundong ito, kapag dyan ka sumandik sa mundong yan, kapag ginamit mo yung mga bagay ng mundo, alak, drugs, yosi, online games, sugal, kapag dyan mo nilulong ang sarili mo,
May times naman nanalo ka. Yes, nanalo. Pero, ang ending nga, lagi kang talo. Wala akong nananalo sa mga ganyan. Sa addiction, mga kapatid, lahat po ng addict talo. Amen. Pero lahat po ng anak ng Diyos na lasing sa Espiritu Santo, addict sa salita ng Diyos, panalo. Amen. Maniwala kayo mga kapatid, salita ng Diyos yan. Amen. Hallelujah. And it breaks the yoke. Kahit yung depression, mga kapatid, they are saying na ito isang psychological phenomenon. Yes, it is. Hindi po namin i-invalidate ang mga nakakaranas ng depression. Totoo yan, nangyayari yan. Dumarating sa buhay ng tao yan. But God is bigger than any depression. Amen. Hallelujah. At kapag na-depress ka, mga kapatid, huwag ka namang manatili. Huwag ka nang magbabad. Isipin mo kung paano ka makakabangon. And paano magagawa? Reach out. You need help. Kasi minsan ang mga depressed, mga kapatid, ang akala nila, kaya nila sa sarili nila. Na ayaw nila sabihin kasi nahihiya sila. Mga kapatid, if you're experiencing depression, always reach out. Need help. Humingi kayo ng tulong. Hindi po kahihiyaan ang maging depressed. Dahil yan po ay phenomenon na nangyayari. Ngunit God is bigger at tutulungan kayo ma-overcome yan. At pag na-overcome yan, kayo magiging living proof, living testament na ang ating Diyos, ang ating Panginoon Jesus ay totoong comforter. Amen. Paano ba nasabing comforter ang Diyos kung walang kino-comfort? Diba? Paano ba naging blesser ang ating Panginoon Diyos kung walang nangangailangan? Kaya lahat ng bagay na nangyayari, problema mo, problema natin, plan ng Diyos yan para tumawag lang tayo ng tumawag sa Kanya. Pansin nyo, pagkatapos ng isang problema, ayan na naman, may bago na naman. Dahil gusto ng Panginoon Diyos, lagi tayong tumatawag sa Kanya. Lord, kailangan kita. Jesus, I need you. Kasi kapag tayo pinagpala na ng Panginoon, baka makalimutan mo na siya. Hindi na kita kailangan, nandito na sa akin lahat. Eh, mayaman na ako, may helicopter na ako. May mansyon na ako. Pag namatay ako, may pamata na ako sa mga anak ko. Baka hindi mo na maalala ang Diyos. Pero kapag ikay kapos na, pag walang-wala ka na, anong laging daing? Lord, Jesus help! Diba? Mga kapatid, lagi po natin ugaliin na tumawag sa ating Panginoon. Amen. And the anointing builds boldness, mga kapatid. Boldness, it means courage, kalakasan, tapang, nakakaiba, na kayang harapin kahit sino. Diba? Ang perfect example natin dyan, sino? Si Peter. Si Peter, mga kapatid, he is a coward. Sobrang duwag po ni Peter. Pero dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, after the Pentecost, mga kapatid, isa po siya naging courageous preacher. Hallelujah. Ganun po yung nangyari sa ating kapatid na si Pedro. Bigay ko naman po kayo ng mga verses kung ano nangyari kay Peter. Sa John 18:15-17, alam niyo naman na to, na dininay ni Pedro ang ating Panginoon Diyos ilang beses? 3. Bago tumilaw ang manok. Diba? Ibig sabihin, natakot siya. Ayaw niya i-proclaim. Baka naman kasi makulong din siya. Minsan ganyan tayong mga Kristiyano. Sino ang Diyos mo? Si God. Si God mo. Christian ka ba? Hindi ko alam. Diba? Dapat matabang. Sino ang Panginoon mo? Jesus. Ilan ang Diyos? Isa. Amen. Dapat matabang. Hindi dapat tayo laging titiklop. Diba? Kasi minsan kapag meron mga dumating na ibang denomination, mag-share sa inyo. Takot kayo eh. Hindi masamang mag-reject pag alam mo na ang katotohanan, mga kapatid. Mas mahirap na nagpapasok ka pa ng iba, alam mo na ang totoo, nagpapasok ka pa ng kasinungalingan, sira ang paniniwala. Amen. Pag naalam mo na ang totoo, panghawakan, huwag nang dagdagan, huwag nang bawasan. Ganyan po ang salita ng Diyos. Kaya nga, di ba, tayo naniniwala sa isang Diyos kasi ang nasusulat lamang po sa banal na kasulatan, Hear, O Israel, the Lord your God is one God. Hindi 3 gods.
Interpretation lang po kasi yun. Ang Trinity is just an interpretation. It's not written in the Bible. Kaya pwede po natin sabihin yan na kung ako ay mapakitaan mo na tatlo ang Diyos na nasulat sa Biblia na pinroclaim at dineclare, maniniwala ako sa iyo. Pero naniniwala kami na ang iisang Diyos lamang namin ay ang Panginoong Jesus at wala nang iba. Na siya ang Diyos na mula nung creation na nagkatawang tao, salita na nagkatawang tao. Paano mapaliwanag yun? Hindi ko alam. Kasi kahit science hindi kayang paliwanag, saan ka nakakita na word na naging tao? Wala. Di ba? Kahit science hindi po kaya. But we believe because we have faith. Kaya tayo po tinetest lagi ang faith natin na hindi natin kailangan ng pruweba bago tayo maniwala sa Diyos. Kailangan mo munang maniwala bago niya ipakita ang mga kamanghamanghang bagay sa iyo. Ganyan po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. And ano sabi, after the Pentecost, mga kapatid, he became a courageous preacher. Filled with the Holy Spirit, Peter boldly preaches in the crowd in Jerusalem. Ine-explain niya ang pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon. Ilan ang naligtas? Pagka-preach niya, 3,000. Isang preaching lang, 3,000. Grabe! Sa atin, gawa na kami dito, ni isa minsan wala pa. Pag hindi po kami nagsasawa dahil ang Panginoong Diyos, meron po perfect time para po dyan. Amen. And we are claiming in the power of Jesus' name na ang church na ito ay lalago. Not Yes. just in spiritually maturity, but in numbers, mga kapatid. Yung goal natin na 100, mangyayari po yun in the power of Jesus. Amen. Yes. Hallelujah. Huwag lamang po tayo mapanghihinaan ng loob. Yan po yung ipinapaalala sa atin ng ating anointing. Na tayo mga kapatid ay matatapang na we are more than conquerors. No one can defeat us. Yes. Amen. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Grabe po ang ating Diyos. Ano sabi rin po? Na we must obey God. Sabi nga kanina, rather than human beings. Kapag pinatigil na tayo mag-preach, huwag po natin silang sundin. Kapag sabi ng gobyerno, basta mahulihin namin kayo, mag-preach pa rin tayo ng salita ng Diyos. Hindi ba po narating yan sa ating bansa, ngunit sa ibang bansa po ay yan ay nagaganap. Diba? Marami na po mga bansa na pinagbabawalan ang salita ng Diyos sa kanilang mga institusyon, sa kanilang mga lugar. Ngunit ano pong ginagawa ng mga anak ng Diyos? Patuloy pa rin sa paglilingkod dahil wala pong makakapigil sa paggawa ng ating Panginoong Diyos. At ganyan po katatapang ang mga anak ng Diyos. Kung makikita rin po natin kung paano po namatay ang mga disciples, sila po lahat ay pinatay except lang kay John. At sila po ay pinatay dahil sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At sobrang brutal po. Imagine niyo kung i-research nyo kung paano yung mga cause of death ng 12 disciples, mga kapatid, manlulumo kayo sa lungkot. Dahil marami po doon pinatay ng karumal-dumal na hindi mo ma-imagine. Mga kapatid, dito tayo, free tayo maglingkod sa Panginoon. Wala nagpe-persecute sa atin. Wala nang pumapatay ng mga Christians eh. Kaya siguro tamad tayo. Kaya mahina ang pananampalataya dahil walang persecution. Mga kapatid, mababaw pa yan sa lahat ng mga dinanas ng mga early Christians. They have been fed to lions. Meron si Peter, mga kapatid, kinrucify pati warik. Namatay siya sa krus din, pero pabaliktad. May iba rin po, mga pinutulan ng ulo. Diba? Si John lang po talagang mapalad, tumanda, pero nakakulong siya sa Patmos. Kaya niya naisulat yung Book of Revelations. Kasi, kaya pala siya nabuhay, mga kapatid, may purpose ang Diyos. Amen. Para maisulat pa niya ang huling libro na magre-reveal ng mga darating na hula sa mga Christians and the end times. So lahat po talaga ng bagay may rason. Diba? Kasi pwede naman siyang mamatay na lang din eh. Pero itinira siya dahil may purpose pa ang Panginoon para sa kanya. At ganyan tayo, mga kapatid, sa lahat po na nangyayari sa atin. Patuloy na tayo maglingkod. Kung ano mang mangyari, tuloy-tuloy lang, huwag titigil. Because the anointing brings breakthroughs, mga kapatid, breakthrough. Na kaya po natin na magpatuloy. Sabi sa 1 Samuel 17:47, then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle
is the Lord's and He will give you into our hands. Ito po, ang senaryo dito mga kapatid, ay about kay King David na siya may bata pa, nung kalaban niya si Goliath. Di ba? Ang laban ay hindi lang sa espada at sa sibat, but ang laban ay sa Panginoon. Amen. Ano sabi ni David, ihahandog kita sa Panginoon. At natalo niya nga po, making the story short, natalo niya si Goliath at pinutol niya ang ulo ni Goliath at pinakita sa mga Filisteo. Ito ang champion niya. At ang nanalo, hindi po pinagyabang ni David na siya po ang nanalo. Pinagyabang niya ang ating Panginoong Diyos. Amen. Nakilaya niya yun dahil sa tulong ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Amen. And God has given us the strength na ma-overcome natin kung ano man yung mga block na nilagay ng kaaway sa buhay natin. Ano ba yung kahirapan, problema, wala kang trabaho, ano pa? Kung ano man yan na nakikita mong kahirapan, just keep the faith, trust God, and He will anoint you for you to break through. Sirain ang pader na yan para makita ang galaw ng ating Panginoon Diyos. Yung kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa buhay. And after that, mga kapatid, you will be a living testament na lagi mong babanggitin sa harap ng maraming tao na noon, ganito kami, ngunit ngayon, ito ang biyaya ng Diyos. Ito na ang aming kalagayan. Thank you, Jesus. Claiming everything and giving back the glory sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, natutuwa ako lagi pag may mga nagpapatotoo, lalo na sa mga bagong convert. Pinaka-favorite ko talaga pag may mga nagtitestify ng mga bagong convert. Kasi nakikita nila ang kaibahan ng buhay nila. Nung una, bago sila nakakilala sa Panginoon. After na nakakilala sila sa Panginoon. Minsan kasi pag tayo matagal na sa ating Panginoong Diyos, nagiging ritual na lang yung paglilingkod natin. At nakakalungkot din pong isipin na madalas parang practice na lang yung ating paglilingkod. Mga kapatid, lagi mong alalahanin yung una mong pag-ibig, yung una mong beses nakilala ang Panginoong Diyos. Kung paano ka na niligtas mula doon sa kalagayan mong kaawa-awa, inalis ka doon, nilipat, para makasama niya for eternity, mga kapatid. Diba? Maraming mga nagtestify, mga napakinggan ko na before, dati silang mga addict, dati silang mga gumagamit ng kung ano-ano man. Pero nung nakakilala sila sa Panginoon, nagbago sila ng lubos, napakasarap at na-worship talaga po. Mga kapatid, ang Panginoon ay nangungusap na lagi tayo magtatapat sa ating Panginoon. It is not just the anointing na binigay sa atin ng Diyos for our protection, maging para sa atin, ma-realize natin mga kapatid, how good yung ating Panginoon sa ating buhay. Amen? At marami po talagang pagbabago na ibinigay ang ating Panginoon. And then, the anointing bestows blessings, mga kapatid. Ang blessing na ito ay umaapaw, hindi lang sa ating pamilya, sa ating gawain, mga kapatid, maging sa lahat ng aspeto ng buhay natin. And it doesn't just limit sa mga financial. Ang blessings na tinutukoy dito, yung sa lahat, emotionally blessed ka, physically blessed, wala kang karamdaman, di ba? Spiritually blessed ka, active ka sa church, di ba? Napakasarap isipin na tayo binibless lagi ng Panginoon. At ang sabi nga dito ni David sa Psalm 73:5, balikan lang natin, that you prepare a table before me in the presence of my enemies. Di ba? Sa harap ng kaaway, nandun may hinanda na lamesa ang ating Panginoong Diyos, kumakain ka pa sa harapan nila. Diba? Kahit na nakaharap mo yung mga problema mo, mga kalaban mo, andyan ang Panginoon, anak, kain! Eto, biyaya ko sa iyo. Sabi niya pa, you anoint my head with oil, my cup runs over. Umaapaw yung cup ni King David, mga kapatid. Ano sabi niya sa 6? And surely goodness and mercy shall follow me. Hindi lang today, all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Mga kapatid, grabe yung pag-acknowledge ni King David dito na hanggang siya'y nabubuhay, na goodness and mercy lang ang susunod sa kanya dahil siya'y naniniwala sa ating Panginoon. And I will dwell in the house of the Lord. Bakit forever ang sinabi niya?
Dahil makakasama niya ang ating Panginoong Diyos sa buhay na walang hanggan. Kasi dito sa mundo ito, walang forever. Walang forever dito. Pag alis natin dito, doon na tayo sa kabilang buhay. Doon po yung forever natin with the Lord. Amen? And anointing makes the difference. And then last, mga kapatid. Oy, conclusion na pala. Bilis. The sanctification of anointing. Ang sabi dito, my cup runneth over. Ayan. The anointing brings abundance. Wala pong pagkukulang. The anointing brings overflow. More than enough. Higit pa sa sapat ang anointing ng ating Panginoon. And the anointing brings joy. Joy na unspeakable, na hindi mo kayang ipaliwanag, na full of glory, mga kapatid. At alalahanin natin yung miracle ng ating Panginoong Jesus. Do you still remember yung una niyang miracle? Sa Cana? Yung unang miracle ng ating Panginoon na water turned into wine. Diba? Sabi po nung Master, nauubusan na tayo ng wine, ng alak. Wala na. Marami pa tayong bisita. Ano sabi ni Jesus? Kumuha kayo ng mga tapayan, ng mga lalagyan. Ihalera nyo dyan. Isalin nyo ang mga tubig. Punuin nyo up to the brim hanggang sa umapaw. Tapos anong nangyari, mga kapatid? Naging alak. Na pinakamasarap na alak. Anong sabi ng mga bisita? Kasi tradition po sa Israel na kapag may mga festivities, ang kanilang inumin ay alak. At hindi po masama sa kanila yun dahil sa kanila, salat po sa tubig. At ang tubig sa kanila, masama ang lasa. Hindi tulad sa atin yung tubig natin masarap. Sa kanila, masama. Kasi iba po yung source ng tubig nila. Minsan maalat-alat pa yun. Parang minsan pinifiltrate na lang nila yun eh. Kaya masama po yung lasa. Kaya nagulat sila, yung alak na ibinigay, the best. Kasi sa Israel, ang tradition, ang best na alak ibinibigay sa simula ng piging. Tapos hanggang sa pagpakalasing na yung mga tao, yung mga, yung mga hindi na masyadong masarap yung binibigay nila na alak. Ngunit sabi po nung special guest nila, iba kayo dito, no? Yung pandulong alak na yung pinakamasarap na alak ang ibinigay nyo. Ganun po ang ating Panginoon, na hindi lamang po mga inferior ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang binibigay sa atin ng Panginoon Diyos yung the best din. Amen. Na para po sa atin, mga kapatid. Kaya nakarapat po talaga na kung tayo maghahandog sa Panginoon, best din. Amen. Diba? Kasi ang ating Panginoong Diyos, best ang binibigay sa iyo, tapos ang ibibigay mo lang sa Panginoong Diyos, pucho-pucho lang, ipitsugin lang, kumbaga damit ukay-ukay. Diba? Pero kung sa buhay mo, yun lang ang kaya mo, hindi ko na naman kayo inaano ha, kung yun lang ang kaya mo, okay lang. Kasi nakikita ng Diyos ang nasa puso niya. Amen. Kung anong best na sa tingin mo na best para sa iyo, na sa tingin mo karapat-dapat at katanggap-tanggap sa Panginoon, okay lang. Kung hindi talaga kaya, hindi mo kailangan bumili ng mga Lacoste, mga Gucci, na para maipakita lang, ito best para kayo, mahal to, 10,000 damit ko, wow. Hindi po kailangan ng Diyos na mamahalin. Kailangan ng Diyos maayos, modest. Yun po ang kailangan ng Diyos. Hindi kailangan ng Diyos ng pera mo. Kasi pera mo, wala yan, kakarampot lang yan sa kayamanan ng Diyos. Kaya yung sunugin yan lahat ng kayamanan mo anytime. Wala kang may pagmamalaki sa ating Panginoon. Pero, ang sabi ng ating Panginoon Diyos, kung kayo'y maghahandog, ihandog nyo ang pinaka-best nyo, at ang pinakamagandang ihandog nyo, ang buhay na binigay sa atin ng Diyos. Diba? Kaya nga yung mga perang handog natin, church naman ang gumagamit niyan. Hindi naman yan kinukuha ng Panginoon na, take sa deposit nyo, napupunta yan sa langit. Hindi. Wala pong bangko yung langit na literal. Mga kapatid, ang iniipon natin doon, mga mabubuting bagay na nagawa natin sa Panginoon. Amen. Diba? Sa lahat ng mabuting bagay na nagawa natin, naaalala yun ng Diyos. Naka-record yun. Si nanay. Nagsimba to ngayon. Praise the Lord.
record dyan. At hindi po kapos ang memory ng ating Panginoong Diyos. Kaya pati yung mga mali natin, naka-record yun. Nakikita po tayo ng Panginoon. Wala pong lingid sa Kanya. Kahit yung nalagas na buhok mo nung naligo ka, bilang na yun. Diba? Ikaw, kaya mo bang bilangin yun? Hindi. Pag suklay mo pa lang, may nahulog na. Oh, alam ng Panginoon kung ilan yun. Ganon ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Amen. Kaya mga kapatid, ayan, pinakaabangan natin, conclusion. Ang ating source, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. The strength breaks yokes and brings breakthrough. The satisfaction is overflowing and abundance. Mga kapatid, merong kaibahan ang ordinaryo sa extraordinary. Mga kapatid, since we are Christians, we should behave like Christ. We should be more like Jesus, mga kapatid. Kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesus, dapat kaya po rin natin gawin yon. Diba? Ano sabi ng Panginoon? Kapag ikay sinampal sa kaliwang piske, bigay mo ang kanan. Ngayon, pag sinampal, diretso sa pak. Ganti agad, ang bilis, ang lakas pa. Mga kapatid, walang Kristiyanong bayolente. Amen. Ang Kristiyano, nag-iisip bago umaksyon. Yes. Ang Kristiyano, hindi dapat lumalabas ng masasamang salita sa bibig. Kapag pinagsabihan ka ng masama, walang dapat nalabas dyan ng mga, puto. May mga nagmumura pa ba dito? Dapat wala na. Amen. Kahit yung mga English na mura. Kasi akala nyo cool? Akala nyo cool? Hindi yan cool sa harap ng Panginoon. Maraming mga kabataan ngayon ang gagaling. Oh! F. Diba? F yun. Sayang wala yung mga ibang kabataan eh. Dapat kayo ang magsabi niyan sa mga kakilala nyo. Na hindi cool, maging cool. Amen. Ang mga kabataang Kristiyano, dapat kayo maging maayos. Kayo ang maging ehemplo ng mundong ito. Na, ay, ganyan pala dapat. Hindi pala ganito. May mga napanood nga kayo, mga youngster na ba yun? Ba yun? Mga kung ano-ano mga accent ang ginagawa, ang sarap peltokan. Pero masama pong mga batok eh. Pag-pray na lang natin sila mga kapatid. Kasi marami po nauuso sa mundong ito na nakakaasar. Nakakainis. Di ba naalala ko rin yung sinabi po ni Pastor about sa Bible na Jejemon? Nakakainis. Bakit mo i-reach out ang mga Jejemon sa salita ng Diyos na Jejemon? Gamitin mo ang totoong salin para magbago sila na hindi na sila maging Jejemon. Tama. Amen. Ibababa mo ang standard ng Diyos para sa standard nila. Mali, mga kapatid. Dapat tayo mga Kristiyano, we should always reach God's standard. Amen. And that's how being a Christian is. Yan kasi ang mali ng mga ibang simbahan ngayon. Na ito kasi yung kailangan ng iba eh. Okay lang sa amin na nakapantalon lang yung mga babae. Kasi baka ma-offend sila kapag nagpalda sila. Mga kapatid, we should always follow God's standard. Amen. Not worldly standard. Sabi nga okay lang mang-offend basta godly. Kung kayo naman ay na-offend, pag-pray nyo muna sa Panginoon na ginawa niya ba talaga yon dahil galit siya sa akin o ginawa niya yon dahil mahal niya ako. Amen. Kasi naniniwala ako mga kapatid, ang isang taong hurtful, kahit anong sabihin mo sa isang taong nasasaktan, mabuti yan o masamang bagay, masasaktan at masasaktan yan. Sa isang taong arrogante, sabihin mo yan ng mga bagay na maganda o hindi, para sa kanya, hindi yun maganda kasi arrogante siya. Mga kapatid, alisin natin yung arrogant heart. Na kapag tayo ay sinesermonan, kapag tayo pinagsasabihan, lalo na ng mga anak ng Diyos, lagi po natin tatanggapin niya dahil para sa atin. Hindi po yan sinabi ng kapatid mo dahil gusto ka niya lang pagtripan, dahil gusto ka lang niya na ipakita na mali ka, dahil ginagawa niya dahil mahal ka niya. Dahil gusto niya magbago ka, maayos ka, sa harap po ng ating Panginoon. Naintindihan po natin mga kapatid. Amen. Kasi dapat
Nandun ang pagbabago ng isipan, ng buhay. Kaya nga tayo, mga bago ng nilalang. Lagi ko kung isidiin yan sa atin mga kapatid dahil ang totoong pagbabago nagsisimula sa repentance. Dahil turning away from sin. Kapag ginagawa mo pa rin ang mga bagay na ginagawa mo noon, you still have not repented to God. Kaya marami pong mga Kristiyano, mga kapatid, in the end times, sisigaw, Lord, Lord, naglingkod ako sa'yo. Lord, Lord, nagpagaling ako, nagpalayas kami ng mga espiritu sa pangalan mo. Christian ako, Lord. Pero nasabi ng Panginoon sa kanila, lumayo kayo sa akin. Mga hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Kasi hindi talaga nagbagong buhay. Amen. Ang totoong Kristiyano, nagbago ang buhay, lumalakad na kasama ng Espiritu. At mga kapatid, ngayon ko lang po yan nabagtanto, mga lately lamang na maraming pa talagang Kristiyano ang madadaya in the end. Na hindi po lahat ng mga nandito, nandun sa mga churches na yan, maliligtas. Kaya maging watchful tayo mga kapatid sa pananampalataya natin. Kahit sino, pwedeng bumagsak. Kahit sino, pwede kang mawala. Oo, nandun na yung assurance sa kaligtasan natin. But what did God say? Ang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Bakit kailangan natin magtiis? Dahil meron tayong daranasing pagtitiis. Hallelujah. Naintindihan po natin mga kapatid. Ganun po ang mensahe ng ating Panginoon. And may God's anointing be the supplement ng ating pananampalataya na protection ng ating mga ulo, ng ating mga buhay mga kapatid. So nandun, darating tayo sa mga hard times, bad times, but nandun yung anointing ng Diyos na i-heal tayo, to soothe us mga kapatid, to comfort us, to correct us. And God so loves us. Because yun ang ugat, punot ugat ng lahat. Ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Grabe magmahal ang ating Panginoon. Lahat ibigay. Amen. So dapat lamang po talaga tayo mga kapatid magtapat. And God is reaching out to each and everyone. Gaano mo dinedesire ang anointing ng ating Diyos? Do you still pray for God's anointing na mangyari sa buhay mo? Do you still depend on yourself rather than God? Mga kapatid, lagi lamang po tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos. At kapag tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos, He will never fail you. He will never leave you. He will never forsake you. And that's the glory of God. That's the goodness of God, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po at luwalhatiin ang ating Panginoon. And may our cup never run dry and be overflowing with the anointing of the Holy Spirit in Jesus' name. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Tayo po'y dadako sa ating pagtulog sa ating Panginoon.